So ito yung sinasabi niya. How many layers we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din nais ko lang klaruhin itong video na ito kasi baka mamaling akala sila dito sa sinasabi niya. Din sabihin nila nga fake yung mga sinasabi ko kasi sinasabi ko na yung Yoke na software is node-based system. Din bakit ba dito sa video tutorial niya binanggit niya yung layer? So kung sakali mayroong magsasabi na yung Yoke na software ay hindi node-based system dahil layer-based system daw siya kasi binanggit yung words na layer. So bobo lang yung magsasabi ng ganyan kung sakaling mayroong tao na magsasabi ng ganyan. Okay, alright. So ito na video is part 13 na ito na video. So ngayong September 17, 2025. So pag-usapan lang natin yung mga video galing sa YouTube na pinakita ko sa video ko kagahapon. Kasi baka mamaling akala sila doon sa video na yon. Ganon. So sa mga video na galing sa YouTube na pinanood ko kagahapon. So nais ko lang klaruhin no. Yung mga tutorial na pinanood ko sa video ko kagahapon kung paano gamitin yung deep compositing tools sa Yoke na software, yun na klase na tutorial ay hindi na nila dapat gawin na i-import pa nila yung mga files sa paggawa doon sa BPEG shot na yun. Kasi yun na BPEG shot na yun na pinakita nila is tapos na nilang ginawa yun. Kasi ang ginawa lang nila, inopen nila yung project file sa BPEG shot na tapos na nilang ginawa. Tapos yung project file na yun sa Yoke na software, in-explain nila yung punot dulo doon sa project files na yun kung paano nila ginawa yung BPEG shot na yon. Ganon. Kaya't hindi na nila ginawa sa video nila na i-import pa nila yung file. Kasi yung files is nakalagay na doon sa Yoke na software. Kasi tapos na ginawa yung BPEG shot. In-explain lang nila yung project file kung ano yung nangyayari doon sa paggawa ng BPEG shot na yon. Kaya gano'n na klase yung video na pinakita ko kagahapon. Na yung video na ang nakatitle Intro to Deep Compositing for CG Deep Workflow in Yoke doon sa YouTube channel na BPEG Showdown. At yung isang video niya din na ang nakatitle Intro to Deep Compositing for CG Deep Workflow in Yoke using Deep Holdout. So yan ang mga video na yan. Yung paggawa nila ng tutorial is yung project file sa paggawa ng BPEG ay in-explain nila kung paano nila ginawa yon na BPEG shot. Pero may isang video ako doon na pinakita na ang title Release Deep Compositing in Yoke Course Trailer dito sa YouTube channel na ang pangalan Compositing Academy. Klaruhin ko lang, ito nga video is trailer lang to sa course na ginawa niya. Pero ito na video ay wala kang makikita dito na tutorial. Kasi ang tutorial sa courses na ito is mabibili doon sa website niya. Ganon. Kasi kapag panoorin ninyo itong video na ito na nakatitle Release Deep Compositing in Yoke Course Trailer, pag i-open ninyo itong video na ito, doon sa description sa video niya, nandun nakalagay yung website niya. Din doon sa website niya, doon ninyo yun mabibili itong course na ito sa tinutukoy niya dito sa video niya na trailer. Ganon. Then, nice ko lang klaruhin, no? Karamihan dyan sa mga video tutorial sa YouTube tungkol sa Yoke na software, karamihan dyan sa makikita ninyo na video tutorial is hindi na sila mag-import ng files. Kasi lahat ng files na gagamitin nila para sa tutorial is nakalagay na yung mga files na yun doon sa Yoke na software. So, ang dahilan dyan bakit nakalagay na yung mga files doon sa Yoke na software kasi bago nila ginawa yung tutorial is yung BPEG shot na yun is tapos na nilang ginawa na nila yung BPEG shot na yun. Kaya meron na silang project file sa Yoke na software na nakalagay na doon lahat ng files. Kaya yung paggawa nila ng tutorial is doon sa Yoke na software is nakalagay na lahat ng files. Ganon. Pero yung iba ay hindi ganyan. Kasi makikita doon sa video nila na talagang nag-import sila ng files. Kasi yung BPEG shot na ituturo nila is hindi pa nila tapos ginawa. Kasi doon nila actual gagawin yung BPEG shot na yon doon sa paggawa nila ng tutorial. Ganon. Pero karamihan dyan ng mga tutorial sa YouTube gamit ang Yoke na software is ginawa muna nila yung BPEG shot na yon bago nila gawa ng tutorial yon. Na yung paggawa nila ng tutorial is yung project file sa paggawa nila doon sa BPEG shot na yun na project files ay explain nila kung paano ginawa nila yung BPEG shot na yun. Ganon. Pero hindi yung tipo na ipakita lang yung project files kung ano yung lahat ng element. Kasi gagawin pa rin nila kung paano nila ginawa yun na effects. Pero yung iba, hindi na nila ginagawa kasi ang purpose lang sa video na yun is
ipakita yung project files kung paano yon ginawa na basic shot. Ganon. Pero yung ibang tutorials, ipakita nila yung project files, then actual din nila gagawin kung paano yon ginawa na basic shot. Ganon. Then bakit ba karamihan sa mga Nuke tutorial na makikita natin sa YouTube is karamihan is ganyan na klase? Kasi ang Nuke kasi nga software, node-based system siya. Kaya hindi siya mahirap gawin na i-explain mo yung project files sa Nuke kung paano mo ginawa yung basic shot na yon. Kasi node-based system siya. Kita muna lahat ng files, i-zoom in, i-zoom out mo lang. At talagang maintindihan talaga ng manonood. Kung sila ay matatalinong tao, din kung tingnan yung project files sa Nuke na software kung paano ginawa yung basic shot na yon, is talagang walang malalaktawan na detalye. Talagang masubaybayan yung punot dulo. Talagang ma-explain kung ano yung first step hanggang sa last step paano yun ginawa na basic shot. Kasi yung Nuke na software is node-based system siya. Kasi lahat ng mga effects o files sa paggawa mo doon sa basic shot na yun, doon sa Nuke na software, is doon sa Nuke na software, lahat ng files na yun is kita mo lahat, i-zoom in, i-zoom out mo lang kasi node-based system siya. Then kung ano yung first step na ginawa mo sa paggawa sa basic shot na yun hanggang sa last step sa paggawa sa basic shot na yun is talagang makikita yun lahat. Talagang pwede mo yan balikan. Kaya pwede siya gawan ng tutorial na yung project file na yun, i-explain yun na project files kung paano yun ginawa na basic shot. So pwede yan gawin ganyang klaseng tutorial kapag ang gamit Nuke na software. Kasi ang Nuke na software is node-based system. Kaya lahat ng files na ginawa mo sa paggawa dyan sa basic shot na yan is kita mo yon lahat na hindi ka mahirapan na i-explain kung ano yung first step na ginawa mo hanggang doon sa last step na ginawa mo. Kasi lahat ng files ay kita mo na lahat. Kasi node-based system siya eh. Lahat ng files ay kita mo na. I-zoom in, i-zoom out mo lang. Then ngayon, kung sa Adobe After Effects gawin yan, ganyan klaseng tutorial na gagawin mo na yung basic shot na yon, tapusin muna. Then ang gagawin, yung project file sa basic shot na yon, i-open yon. Then pag open doon sa Adobe After Effects, makikita doon yung mga lahat ng layer sa element kung paano yun ginawa na basic shot. Then i-explain yung layer by layer kung paano yun ginawa na basic shot. Hindi siya handy at flexible kung i-explain mo lahat ng files na yon, at nakaka-stress siya kung i-explain mo pa lahat ng files na yon kapag marami yung files na kinupositing mo sa Adobe After Effects. Kasi layer based system siya. Hindi siya kita lahat. Kailangan i-scroll mo pa at i-click mo pa. Hindi katulad sa Nuke na software, kahit pa napakaraming files na i-compositing ay kita na lahat kasi i-zoom in, i-zoom out mo lang. Kasi node-based system siya. So kung i-explain yung project files sa Adobe After Effects na yung project files na yun is maraming files na i-compositing, is talagang hassle gawin yun kapag marami ng files na kinupositing mo. Kasi layer-based system siya. I-scroll mo pa para makita mo lahat ng files. Then, yung mga effects na nilagay mo doon sa layer na yun ay hindi mo siya kita agad. Kailangan i-click mo pa yung layer na yun para makikita mo yung effects doon sa layer na yun. Pag i-click mo yun, lalabas doon yung effects control. So, doon mo na makikita yung effects na nilagay mo doon sa layer na yun. Pero sa Nuke na software ay hindi na kailangan i-click mo pa. Kasi kita mo na lahat eh. Kasi node-based system siya. Kung maglagay ka ng video doon sa ibaba ng video is nandun na nakalagay yung effects na nilagay mo. Na hindi na kailangan na i-click mo pa yung video para makita mo yung effects na nilagay mo sa video. Is ang gagawin mo na is direct mo na i-click yung effects na yon kasi kita mo na yung effects na yon nakalagay sa ibaba kasi node-based system siya. So ganyan yung kaibahan sa node-based system. Then ngayon, bakit ko ba nasasabi ang lahat ng ito? So ang dahilan dyan, bakit ko yan nasasabi? Kasi sa totoo lang, marunong akong gumamit ng Adobe After Effects na software at Nuke na software. Kaya alam ko ang katangian nilang dalawa. Pero hindi ako master dyan ha. Piputsugin lang ako na VFX artist, hindi ako master dyan. Tapos na istapan ko pa yung pag-aaral dyan, pero alam ko kung paano gamitin yan. Kaya nasasabi ko yung mga sinasabi ko dito at hindi lang ako nagbabase sa karanasan ko, nagre-research din ako. Di ngayon kung tatanungin ninyo kung binili ko yan na software, ang sagot dyan ay hindi ko yan binili. Dinunload ko lang yan sa torrent, pirata yan. Crack version yan na software. So wala akong pira nga pambili dyan, kaya dinunload ko siya sa torrent, pirata. Pero kung saan magkapira na ako, so bibilhin ko yan ng mga software na yan bilang suporta sa kanila. Pero sa ngayon wala akong pira, talagang pirata lang ang gagamitin ko. Then ngayon, doon sa video ko kagahapon, mayroong video na pinakita ko
doon sa video na ang nakatitle Intro to Deep Compositing for CG Deep Workflow in Nuke. So dito sa video na ito, habang ginawa niya yung deep compositing sa Nuke na software is may binagit siya doon na layer. So ito yung sinasabi niya. How many layers we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din nice ko lang klaruhin itong video na ito kasi baka mamaling akala sila dito sa sinasabi niya. Din sabihin nila nga fake yung mga sinasabi ko kasi sinasabi ko na yung Nuke na software is node-based system. Din bakit ba dito sa video tutorial niya binanggit niya yung layer? So kung sakali mayroong magsasabi na yung Nuke na software ay hindi node-based system dahil layer-based system daw siya kasi binanggit yung words na layer. So bobo lang yung magsasabi ng ganyan kung sakaling mayroong tao na magsasabi ng ganyan. Kasi ito is node-based system. Ito node-based system. Kasi meron akong ipakita sa inyo na image kung ano yung hitsura sa layer. So ito yung hitsura sa layer. Layer-based system gamit ang Adobe After Effects na software. At ito yung hitsura sa node-based system gamit ang yung software. Kaya ito is node, ito hindi ito yung layers. Then ngayon, bakit ba sinabi niya layer? Kasi sa Nuke na software kasi kapag ipapatong-patong mo lahat ng files is i-merge mo muna siya, i-merge. Then sa Nuke na software, kapag mag-merge ka ng files, example, 3 files na i-merge mo, so yung 3 file na yun is consider a 3 layer. Ganon. Kaya sa video na yun, binanggit niya yung layer. Ang dahilan bakit sinabi niya nga layer para madaling maintindihan. Pero ang ginagamit niya na system is node-based system. Kasi ang Nuke na software is node-based system. Then, mayroon akong i-recommend sa inyo na video na panoorin ninyo ito na video para malalaman ninyo kung ano yung node-based system at layer-based system. So, itong video na ito na nakatitle Should You Use Layer or Nodes for VFX Complete Analysis? Naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Inlight VFX. So panoorin lang ninyo ito na video na ito. So i-research lang nyo ito na video. Ganon. Para maintindihan ninyo ng mabuti kung ano yung layer-based system at node-based system. Then nice ko lang klaruhin di ba sinasabi ko yung Adobe After Effects layer-based system siya. Then nice ko lang klaruhin, doon sa Adobe After Effects meron kang makikita doon na nodes. Pero yung nilagay doon sa Adobe After Effects na nodes is hindi yun katulad sa Nuke na software na node-based system is talagang marami kang pwedeng gawin. Yung ginawa sa Adobe After Effects na nodes is ang purpose lang doon is para makita mo yung lahat ng connection niya. Para madali mong makikita yung lahat ng connection sa ginawa mo sa VFX na yon. Yun yung purpose na doon. Kasi kung try mong i-manipulate yung nodes na yon, hindi mo siya ma-manipulate. Dahil ang Adobe After Effects na software is nakapokus sa layer-based system. Dahil ang Adobe After Effects na software is nakapokus sa motion graphics. Kasi kapag motion graphics ang gawa, kailangan talaga na layer-based system. Kasi compatible yung motion graphics na gawa sa layer-based system. Din yung Nuke na software nakapokus sa high-end VFX compositing. Kaya yung Nuke na software, ang ginawa nila sa system nila is node-based system. Kasi mas maganda sa high-end VFX compositing yung node-based system. Ano yun? Then, nice ko lang klaruhin, no? So, sa mga nakaraang video ko, sinasabi ko na yung mga video na pinanood ko is sinasabi ko na yung link sa video na yun is ilagay ko sa comment o sa description para i-click lang ninyo yun na video kung gusto nyo panoorin. Pero sa ngayon, ay hindi ko na yan gagawin kasi napansin ko na mayroong glitch yung YouTube. Kasi pag i-play mo yung video na yun, minsan mawawala yung picture profile sa video na yun. Example, itong video ni Kong TV. Pag i-play mo itong picture profile ni Kong TV is mawala to din. Minsan din mawala itong pangalan sa channel niya. Ang matira na lang itong 12 billion subscribers niya. Ganun. Pero mangyayari lang yan kapag panoorin mo yung video niya. Pero pag i-research mo yung YouTube channel niya, makalagay pa doon yung picture profile niya at pangalan sa channel niya. Pero pag i-play na yung video, pero mangyayari merong glitch, mawala yung picture profile at pangalan sa YouTube channel. Ganun. Mangyayari lang yan kapag i-play na yung video. May napansin akong glitch na gano'n, no? Pero kung try mo siyang panoorin ulit, lumipas yung 1 oras, babalik naman siya sa dati na makikita na yung picture profile niya at pangalan sa YouTube channel niya. So, may glitch nga nangyari. Kasi baka kung panoorin ninyo yung mga link na nilagay ko sa description sa video ko na ito, tapos pagtingin ninyo mawala yung picture profile at yung pangalan sa channel, so sasabihin ninyo na nagawa lang ako ng kwento. So mas mabuti na ang gagawin ninyo, lahat ng mga video na pinakita ko, yun ang mga video na yun is i-research lang ninyo sa YouTube para makita ninyo yun na video. Kasi yun na video, pinakita ko naman yung title niya at pangalan sa YouTube channel. So i-research na lang ninyo sa YouTube. Type niyo yung title
sa video na yun kasi pinakita ko naman yung title sa video na yun. Kung gusto ninyong panoorin yung mga video na yun na pinanood ko, ganun. Okay, right, nandito lang itong video na ito. Peace.